Hindi ko inaasahan na ang simpleng paglalakad ko sa gubat ang magbabago ng buong buhay ko. Sanay naman akong pumunta roon. Lumaki ako sa probinsya, kung saan ang kagubatan ay parang bahagi na ng pang-araw-araw na tanawin. Madalas akong maglakad doon tuwing hapon, lalo na kapag gusto kong mapag-isa at makapag-isip. Tahimik, presko ang hangin, at tanging huni ng mga ibon at kaluskos ng mga dahon ang maririnig mo. Para sa akin, iyon ang lugar na pinakapanatag ako. Noong araw na iyon, wala namang kakaiba sa simula. Katulad ng dati, nagpa siya akong maglakad papasok sa gubat matapos ang isang magulong umaga. Bitbit ko lang ang maliit kong bag na may tubig at kaunting pagkain. Ang plano ko lang ay maglakad ng kaunti, maupo sa paborito kong pwesto malapit sa lumang puno ng balete at pagkatapos ay umuwi bago pa dumilim. Habang naglalakad ako, napansin kong mas makapalang hamog kaysa karaniwan. Hindi naman iyon ganun ka-strange dahil minsan talaga ay nagiging malamig sa loob ng gubat. Pero habang tumatagal, parang mas lumalalim ang katahimikan. Nawawala ang tunog ng mga ibon. Kahit ang hangin ay tila huminto. Hindi ko agad pinansin iyon. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Iniisip na baka masyado lang akong nadadala ng sarili kong iniisip. Ngunit maya-maya, napansin kong hindi ko na makita ang pamilyar na landas. Iyong daang ilang beses ko nang dinaanan ay parang biglang nag-iba. Ang mga punong dating kilala ko ay parang hindi ko na matukoy. Huminto ako saglit at tumingin sa paligid. Pare-pareho ang itsura ng mga puno. Walang malinaw na direksyon kung saan ako galing o kung saan ako pupunta. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang kaba. Sinubukan kong bumalik sa dinaanan ko. Naglakad ako pabalik, pero habang ginagawa ko iyon, lalo lang akong nalilito. Parang umiikot lang ako sa iisang lugar. Ilang beses akong napahinto, sinusubukang alalahanin ng daan pero walang pumapasok sa isip ko. Para bang may pumipigil sa akin na makaalala. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ito yung normal na takot na nararamdaman kapag naliligaw ka. Iba ito. Parang may kung anong presensya sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko man makita, ramdam ko na may nakamasid. Tinawag ko ang sarili ko sa katahimikan. Sinubukan kong magsalita para lang marinig ang sarili kong boses, pero parang nalunok iyon ng gubat. Walang echo, walang kahit anong bumabalik na tunog. Doon ko napagtanto na hindi na ito yung gubat na kilala ko. Naglakad pa ako ng mas mabilis, halos patakbo na. Pero kahit anong direksyon ang piliin ko, pareho lang ang nakikita ko. Mga punong matataas, mga ugat na nakausli sa lupa, at madilim na anino sa pagitan ng mga dahon. Lumalim ang paghinga ko habang sinusubukan kong pakalmahin ang sarili ko. Hindi pwedeng magpanik, kailangan kong mag-isip. Pero habang pinipilit kong ayusin ang mga iniisip ko, lalo lang akong nawawala ng kontrol. Hanggang sumapahinto ako. Sa unang pagkakataon mula nang naligaw ako, may narinig akong kakaiba. Isang mahinang tunog. Hindi iyon hangin, hindi rin hayop. Parang bulong. Napalingon ako sa direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Tahimik ulit ang paligid pero malinaw kong narinig iyon kanina. Dahan-dahan akong humakbang papunta roon kahit hindi ko sigurado kung tama ba ang ginagawa ko. At doon nagsimulang magbago ang lahat. Dahil sa bawat hakbang ko papunta sa direksyong iyon, pakiramdam ko ay mas lumalayo ako sa mundong kinalakihan ko at mas lumalapit sa isang bagay na hindi ko pa kayang ipaliwanag. Habang papalapit ako sa direksyon ng narinig kong bulong, may napansin akong kakaiba sa hangin. Parang biglang naging mas malamig, pero hindi yung normal na lamig ng gubat. Iba ang pakiramdam. Parang may kasamang pangingilabot na unti-unting gumagapang sa balat ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero kahit kinakabahan ako, may bahagi sa akin na gustong sundan kung saan ako dinadala ng tunog na iyon. Ilang hakbang pa ang ginawa ko hanggang sa may makita akong kakaibang liwanag sa pagitan ng mga puno. Hindi iyon tulad ng sikat ng araw na tumatago sa dahon. Mas malinaw, mas pino, at tila may sariling galaw. Parang kumikislap na parang humihinga.
Huminto ako sandali. Hindi ko alam kung lalapit ba ako o iiwas. Pero habang nakatingin ako roon, napansin kong parang mas lumalakas ang liwanag na para bang napapansin nito ang presensya ko. Dahan-dahan akong lumapit. Habang papalapit ako, napansin kong hindi lang pala iisang liwanag ang nakikita ko. Marami sila. Maliliit, parang mga alitap-tap pero mas maliwanag at mas malinaw ang hugis. Hindi sila basta lumilipad, parang may sinusundan silang ritmo na hindi ko maintindihan. Bigla kong naramdaman na parang may humila sa akin. Hindi pisikal, kundi parang may kung anong puwersa na nagtutulak sa akin na magpatuloy. Kahit gusto kong umatras, hindi ko magawa. Ang mga paa ko ay kusang gumagalaw papunta sa liwanag. Habang lumalapit ako, napansin kong nagbabago ang paligid. Ang mga puno ay tila nagiging mas matangkad, mas makapal ang mga dahon, at ang lupa ay nagiging mas malambot, parang may lumot na hindi ko pa nakikita dati. Kahit ang hangin ay nagiging mas mabigat, pero sa kakaibang paraan na hindi nakakapagod, kundi parang nakakaakit. Narinig ko ulit ang bulong. Mas malinaw na ngayon. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ramdam ko na parang tinatawag ako. Hindi iyon nakakatakot. Sa halip may kung anong kakaibang pakiramdam ng kapanatagan na hindi ko dapat maramdaman sa ganitong sitwasyon. Parang may nagsasabi sa akin na ligtas ako. Habang patuloy akong lumalapit, napansin kong ang mga ilaw ay unti-unting nagsasama-sama sa isang direksyon. Para bang ginagabayan nila ako. Hindi ko na sinubukang tumakas, hindi ko na rin sinubukang bumalik. Sa puntong iyon, parang tinanggap ko na wala na akong kontrol sa kung anong mangyayari. Bigla akong napahinto nang makita ko ang isang kakaibang bahagi ng gubat. May espasyo sa pagitan ng mga puno na tila hindi natural. Hindi ito simpleng clearing, parang may hangganan na hindi ko maipaliwanag. Ang liwanag ay mas matindi sa lugar na iyon at ang hangin ay halos kumikislap. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin sa kabila. Pero alam kong hindi na ako pwedeng umatras. Dahan-dahan akong humakbang papasok. Sa mismong sandaling iyon, biglang nagbago ang pakiramdam ng paligid. Parang may kung anong dumaan sa katawan ko. Isang malamig at mainit na sabay kong naramdaman. Napapikit ako sandali at nang muling imulat ang aking mga mata, alam kong may nagbago na. Hindi ko pa nakikita kung ano ang nasa harapan ko, pero ramdam ko na hindi na ako sa mundo na dati kong kinagisnan. Pagmulat ng mga mata ko, ang unang napansin ko ay ang liwanag. Hindi iyon nakakasilaw pero sapat para makita ko ang bawat detalye sa paligid. Ibang-iba ito sa madilim na bahagi ng gubat na pinanggalingan ko. Ang hangin ay mas malinaw, mas sariwa, at may kakaibang bango na hindi ko pa naamoy kahit kailan. Dahan-dahan akong tumayo at inilibot ang paningin ko. Hindi ko na makita ang makakapal na puno na kanina ay nakapaligid sa akin. Sa halip, nasa isang malawak akong lugar na parang hardin, pero hindi ito gawa ng tao. Ang damo ay mas luntian kaysa sa normal at tila kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. May mga bulaklak na hindi ko kilala na ang mga kulay ay tila gumagalaw sa bawat segundo. Humakbang ako ng marahan, halos hindi makapaniwala sa nakikita ko. Sa bawat galaw ko, parang tumutugon ng paligid. Ang mga dahon ay marahang gumagalaw kahit walang hangin. May mga mumunting ilaw na lumilipad sa paligid, mas marami kaysa kanina at tila sinusundan ng bawat kilos ko. Napatingala ako nang marinig ko ang isang mahinang tunog mula sa itaas. May mga ibon pero hindi sila katulad ng nakasanayan ko. Ang kanilang mga pakpak ay may bahid ng liwanag at sa bawat paglipad nila ay may naiiwang parang bakas na kumikislap sa hangin bago tuluyang mawala. Unti-unting napalitan ng pagtataka ang takot ko. Sa kabila ng hindi ko maintindihan ang lugar na iyon, may bahagi sa akin na nakakaramdam ng katahimikan. Parang ang lahat ng pag-aalala ko ay unti-unting nawawala habang tumatagal ako roon.
Naglakad pa ako papasok at napansin kong may tila ilog sa di kalayuan, pero hindi ito karanimang ilog. Ang tubig ay malinaw, halos parang salamin at may bahagyang liwanag na nagmumula sa ilalim nito. Lumapit ako at yumuko upang tingnan ng mas mabuti. Sa refleksyon ko sa tubig, may napansin akong kakaiba. Ako pa rin iyon, pero parang may bahagyang pagbabago. Hindi ko maipaliwanag pero parang mas malinaw ang anyo ko. Parang may liwanag na bumabalot sa akin. Napaatras ako ng kaunti, hindi sigurado kung guni-guni ko lang ba iyon. Bigla kong naramdaman ang mahinang pag-alon ng hangin sa likuran ko. Hindi iyon tulad ng dati na malamig at nakakakilabot. Sa pagkakataong iyon, parang may kasamang presensya ang hangin. Dahan-dahan akong lumingon. Wala akong agad na nakita, pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako natakot. Sa halip, naging alerto lang ako. Parang may kung anong inaasahan ng paligid sa gagawin ko. Ilang segundo ang lumipas at sa katahimikan ng lugar, narinig ko ang marahang tunog ng mga yabag. Hindi ito galing sa akin. Malinaw na may ibang gumagalaw. Tumibok ng mabilis ang puso ko habang sinusundan ng paningin ko ang pinanggagalingan ng tunog. Sa pagitan ng mga puno na tila kumikislap sa liwanag, may unti-unting lumilitaw na anyo. Hindi ko pa malinaw makita kung sino o ano iyon, pero sa sandaling iyon, sigurado na ako sa isang bagay. Hindi ako nag-iisa sa lugar na iyon. At kung ano man ang paparating, pakiramdam ko, iyon ang magbibigay sagot sa lahat ng hindi ko pa maintindihan. Unti-unting luminaw ang anyo ng figurang papalapit sa akin. Hindi ako gumalaw. Para bang may pumipigil sa akin na umatras, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil gusto kong makita kung sino siya. Habang papalapit siya, napansin kong ang bawat hakbang niya ay halos walang tunog. Parang hindi niya tinatapakan ng lupa, kundi dumadaan lamang sa ibabaw nito. Nang tuluyan ko na siyang makita, doon ako tuluyang natigilan. Isang babae ang nakatayo sa harapan ko. Hindi ko agad maipaliwanag kung ano ang kakaiba sa kanya, pero ramdam ko na hindi siya tulad ng karaniwang tao. Ang balat niya ay tila may banayad na liwanag, parang sumasabay sa paligid. Ang buhok niya ay mahaba at marahang gumagalaw kahit walang hangin. At ang mga mata niya, iyon ang pinaka-nakakapaghinto sa akin dahil sa lalim at liwanag nito. Parang may sarili itong mundo. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan lang niya ako. Parang sinusuri kung sino ako. Ano ang pangalan mo? Marahan niyang tanong. Nagulat ako sa sarili ko dahil sumagot ako agad kahit hindi ko alam kung bakit. Para bang natural lang sa akin na kausapin siya. Sinabi ko ang pangalan ko. Tumanggo siya ng bahagya. Parang may kinumpirma sa sarili niya. Hindi ka dapat narito, sabi niya, pero hindi iyon may galit o pananakot. Para lang siyang nagsasabi ng isang katotohanan. Nasaan ako? Tanong ko, pilit pinipigilan ng kaba sa boses ko. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Sa lugar na hindi nakikita ng mga tao. Sa lugar na hindi sinasadya, kundi pinupuntahan. Hindi ko agad naintindihan ang sinabi niya, pero lalo lang akong napatitig sa kanya. Paano ako nakarating dito? Tanong ko ulit. Unti-unti siyang lumapit. Sa bawat hakbang niya, parang mas luminaw ang paligid. Napansin kong ang mga maliliit na ilaw sa hangin ay tila lumalapit sa kanya. Parang sumusunod. May mga pagkakataon, sabi niya, na ang isang tao ay napipili. Pinipili? Ulit ko. Hindi sigurado kung tama ang narinig ko. Tumanggo siya. Hindi lahat ng naliligaw ay nawawala. Ang iba, hinahanap. Napalunok ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero pakiramdam ko ay may kinalaman iyon sa nangyayari sa akin. Hindi ka natatakot? Bigla niyang tanong. Napaisip ako. Kanina, oo. Pero sa sandaling iyon, habang kaharap ko siya, parang nawala ang takot ko. Hindi ko alam, sagot ko ng tapat. Bahagya siyang nungingiti. Hindi iyon malawak na ngiti, pero sapat para makita ko ang kakaibang lambing sa kanyang mukha. Ako si Lyra, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero sa sandaling sinabi niyang pangalan niya,
parang may kung anong gumaan sa pakiramdam ko. Parang pamilyar kahit ngayon ko lang siya nakita. Engkanto ka ba? Hindi ko napigilang itanong. Hindi siya nagulat sa tanong ko. Sa halip, mas lalo lang siyang tumingin ng diretso sa akin. Kung iyon ang tawag niyo sa amin, sagot niya. Natahimik ako. Sa daming kwento na narinig ko noon tungkol sa mga engkanto, hindi ko inakalang haharap ako sa isa sa kanila. Pero sa harapan ko ngayon, wala akong nakikitang masama. Sa halip, may kung anong koneksyon na hindi ko maintindihan. Bakit ako? Tanong ko. Saglit siyang napatingin sa paligid, saka muling ibinalik ang tingin sa akin. Hindi pa iyon ang dapat mong malaman, sabi niya ng mahinahon. Pero kung gusto mong mabuhay, kailangan mong sumunod sa akin. Sa tono ng boses niya, alam kong hindi iyon simpleng pakiusap. At sa kabila ng lahat ng hindi ko pa naiintindihan, may kung anong bahagi sa akin na nagsabing magtiwala ako. Kaya nang tumalikod siya at nagsimulang lumakad, hindi na ako nagdalawang isip. Sumunod ako. Sumunod ako kay Lyra nang hindi na nagtatanong pa. Hindi ko alam kung saan niya ako dadalhin. Pero malinaw sa kilos niya na kabisado niya ang lugar. Habang naglalakad kami, napansin kong mas lumalalim pa ang kakaibang anyo ng mundong iyon. Hindi lang basta maganda, kundi parang buhay ang bawat bahagi ng paligid. May nadaanan kaming mga punong ang mga sanga ay tila marahang gumagalaw na parang may sariling isip. May mga halaman na kusang bumubukas habang dumadaan kami at muling nagsasara kapag nakalampas na kami. Sa bawat hakbang namin, parang may tahimik na pakikipag-usap ang paligid kay Lyra. Hindi lahat dito ay tulad ng nakikita mo, bigla niyang sabi habang patuloy sa paglalakad. Napatingin ako sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, huminto siya sa tapat ng isang tila walang lamang na espasyo. Wala akong nakita sa una, walang kakaiba, walang kakaibang bagay, hanggang sa iningat niya ang kamay niya at marahang inabot ang hangin. Sa mismong sandaling iyon, parang may napunit na manipis na harang sa harapan namin. Unti-unting lumitaw ang isang anyo. Napaatras ako ng bahagya. Sa likod ng tila walang lamang na espasyo, may isa pang bahagi ng lugar na hindi ko kanina nakikita. Mas madilim, mas makapalang hangin, at may mga anyong hindi ko agad maipaliwanag. May mga gumagalaw sa loob nito, hindi malinaw pero sapat para malaman kong hindi sila tulad ni Lyra. Minsan, sabi niya ng mahina, hindi sapat na makita mo lang ang mundo. Kailangan mong maintindihan kung ano ang nakatago. Napatingin ako muli sa kakaibang espasyo na iyon. Ramdam ko ang bigat mula roon. Hindi tulad ng kapayapaang naramdaman ko sa ibang bahagi ng lugar, dito ay may kasamang babala. Sila ba ang tinutukoy mo? Tanong ko, pilit pinapanatili ang boses kong steady. Tumanggo siya. May mga tulad namin na piniling manatiling tahimik, pero mayroon ding hindi kayang pigilan ng kanilang sarili. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero malinaw na hindi lahat ng nilalang dito ay mapagkakatiwalaan. Bakit mo ako dinala rito? Tanong ko. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya at muling nawala ang kakaibang espasyo na parang wala itong iniwang bakas. Para maintindihan mo kung nasaan ka at para malaman mo na hindi ito isang lugar na basta mo lang pwedeng galawan. Naglakad ulit siya at muli akong sumunod. Habang mas lumalalim kami, napansin kong may mga nilalang na unti-unting nagpapakita sa paligid. Hindi sila lumalapit pero ramdam kong pinagmamasdan nila ako. May ilang ang anyo ay halos katulad ng tao pero may kakaibang detalye. Mga matang kumikislap, balat na tila may kakaibang kulay o presensya na hindi maipalimanag. May isa akong napansing nakatayo sa malayo. Nakatingin lang sa akin, hindi gumagalaw. Sa sandaling nagtama ang paningin namin, parang may malamig na dumaan sa likod ko. Huwag kang titingin ng matagal, sabi niya nang hindi man lang lumingon. Agad kong inalis ang tingin ko. Bakit? Tanong ko.
Dahil hindi lahat ng titig dito ay inosente. Sagot niya. Napahigpit ko ang hawak ng bag ko. Sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo kong nauunawaan na ang lugar na ito ay hindi lang basta maganda. Ito ay may sariling mga batas. May isa ka pang dapat malaman, sabi ni Lyra matapos ng ilang sandali ng katahimikan. Huminto siya at humarap sa akin. Ang oras dito, hindi katulad ng mundo ninyo. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tinitigan niya ako ng diretsyo, seryoso ang muka. Kung gaano katagal ka rito, hindi mo kontrolado kung ano ang mawawala sa labas. Doon ko unang naramdaman na ang pagpasok ko sa mundong ito ay may kapalit na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi agad pumasok sa isip ko ang sinabi ni Lyra tungkol sa oras. Pero habang pinipilit kong intindihin, unti-unting bumigat ang pakiramdam ko. Kung totoo ang sinabi niya, ibig sabihin, maaaring may nagbabago na sa mundo na iniwan ko. Gaano katagal na ako dito? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa itaas na para bang may sinusukat na hindi ko nakikita. Mas matagal kesa sa iniisip mo, sagot niya sa huli. Napahigpit ang paghinga ko. Gusto kong magtanong pa pero may kung anong pumigil sa akin. Parang ayoko munang marinig ang sagot kung gaano nakatagal. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang lugar na tila mas tahimik kesa sa lahat ng dinaanan namin. Walang ilaw na lumilipad, walang gumagalaw na halaman, tahimik pero hindi mapayapa. Parang may nag-aabang. Dito ka muna, sabi ni Lyra. Huminto ako. Bakit? May mga hindi dapat nakakakita sa'yo, sagot niya. At may mga hindi mo pa kayang harapin. Hindi ko gusto ang tono ng sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Bago pa siya sumagot, bigla kong naramdaman ang pagbabago sa paligid. Parang may bumigat na presensya na biglang pumasok sa lugar. Hindi ko agad nakita pero ramdam ko. Mas malamig, mas matalim ang hangon. Ang tahimik na paligid ay parang naging mas siksik na para bang may mga matang nakatutok sa amin mula sa dilim. Napalingon ako sa likod. May mga aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi malinaw ang hugis nila pero sapat para malaman kong hindi sila ordinaryong nilalang. Hindi sila tulad ng mga nakita ko kanina na tahimik lang na nagmamasid. Ang mga ito, tila naghahanat. Lyra, mahinang tawag ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa direksyon ng mga anino. At sa unang pagkakataon mula nang makilala ko siya, nakita ko ang seryosong pagbabago sa kanyang muka. Hindi sila dapat nandito, bulong niya. Who are they? Tanong ko, hindi ko na malayang Ingles na ang lumabas sa bibig ko dahil sa kaba. Hindi sila tulad namin, sagot niya. Sila ang hindi sumusunod sa batas ng lugar na ito. Biglang mas lumapit ang isa sa mga anino. Sa sandaling iyon, bahagyang luminaw ang anyo nito. Nanlaki ang mga mata ko. Mukha pa rin itong tao pero mali ang anyo. Ang mga mata nito ay masyadong malalim, halos walang ilaw. Ang galaw nito ay hindi natural. Parang putol-putol na tila pinipilit lang mag-anyong normal. Napaatras ako. Huwag kang gagalaw, sabi ni Lyra. Mahina pero matatag ang boses. Makikita nila tayo? Tanong ko. Kung gagalaw ka, sagot niya. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan. Hindi ako gumalaw kahit nangingining na ang mga kamay ko. Ramdam ko ang presensya ng mga nilalang na iyon, papalapit ng papalapit. May isa sa kanila ang biglang huminto. Direkta itong napaharap sa akin. Sa sandaling iyon, pakiramdam kong nakita niya ako. Hindi maaari, bulong ni Lyra. Bago pa ako makapagtanong, bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Sa paghawak niya, may kakaibang init na kumalat sa katawan ko. Takbo, sabi niya. Hindi na ako nagdalawang isip.
Kasabay niya akong tumakbo habang sa likuran namin ay unti-unting naririnig ang kakaibang galaw ng mga nilalang na iyon. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nagsasalita, pero ramdam ko na hinahabol nila ako. Habang tumatakbo kami, pakiramdam kong hindi lang kami tumatakbo sa lugar na iyon. Parang tumatakbo kami palayo sa isang bagay na hindi dapat akong natagpuan. At sa unang pagkakataon, malinaw na sa akin. Hindi ako basta napunta sa mundong ito. May kung anong nagugusing dahil sa presensya ko. Hindi ko na naramdaman kung gaano katagal kaming tumakbo. Ang tanging malinaw sa akin ay ang mabigat kong paghinga at ang mahigpit na hawak ni Lyra sa kamay ko. Sa bawat hakbang, pakiramdam ko ay mas lalong lumalayo ang hinahabol sa amin, pero hindi nawawala ang kaba na baka isang maling galaw lang ay maabutan nila kami. Hanggang sa bigla siyang huminto. Halos mapatid ang hininga ko habang napayuko ako, pilit kumukuha ng lakas. Tahimik ang paligid. Wala na akong marinig na kakaibang galaw mula sa likuran. Pero kahit ganon, hindi pa rin mawawala ang tensyon sa dibdib ko. Ligtas na tayo. Sa mayon. Mahina niyang sabi. Unti-unti akong tumuwid at tumingin sa paligid. Ibang lugar na naman ito. Mas maliwanag, pero hindi na kasing ganda ng unang bahagi na nakita ko. Parang may halo ng lungkot ang paligid. Ang mga halaman ay hindi na kasing sigla at ang hangin ay may kakaibang bigat. Binitawan ni Lyra ang kamay ko at humarap siya sa akin. Hindi na pwedeng manatili ka pa dito ng matagal, sabi niya. Natigilan ako. Ano? Napansin ka na nila at kapag tuluyan ka nilang nakita, hindi ko na kayang pigilan ng mangyayari. Hindi ako agad nakapagsalita. Sa dami ng nangyari, ngayon lang nagsimulang mag-sink in sa akin ang sitwasyon. Gusto mong sabihin, kailangan ko nang umalis. Tanong ko. Tumanggo siya, pero may lungkot sa kanyang mga mata. Ito ang dapat mangyari. Napatingin ako sa paligid. Sa kabila ng lahat, takot, pagkalito, may bahagi sa akin na ayaw umalis. Hindi ko maintindihan kung bakit, pero parang may kung anong koneksyon na nabuo sa pagitan ko at ng lugar na iyon at sa kanya. Paano kung ayoko? Bigla kong nasabi. Sandali siyang natahimik. Kung pipiliin mong manatili, sabi niya, unti-unti mong makakalimutan ng mundo mo, ang pamilya mo, ang buhay mo, lahat. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa akin. At kung babalik ako? Tanong ko. Hindi ka na magiging katulad ng dati. Sagot niya. Hindi ko alam kung alin ang mas mabigat na kapalit. Tahimik kaming nagkatitigan. Sa unang pagkakataon, wala siyang sinasabi pero ramdam ko na parang may gusto siyang ipahiwatig na hindi niya kayang sabihin ng direkta. Bakit parang ayaw mo ring umalis ako? Tanong ko. Bahagya siyang napangiti pero hindi iyon masaya. Dahil ikaw ang unang taong nakapasok dito na hindi natakot sa amin at hindi rin agad ng hangad ng kapangyarihan. Nabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung matapang ba ako o wala lang akong naiintindihan. Marahil pareho, sagot niya. Napatingin ako sa kanya at doon ko napagtanto na hindi lang ang lugar na ito ang magiging mahirap iwan, kundi siya rin. Kung babalik ako, makikita pa ako ulit? Tanong ko. Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa malayo na parang may sinusukat na hindi ko kayang makita. May mga bagay na hindi na dapat inuulit, sabi niya sa huli. Mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Sa puntong iyon, alam ko na kung ano ang dapat kong piliin. Dahan-dahan akong tumanggo. Gusto kong bumalik. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may mga bagay sa mundo ko na hindi ko pwedeng iwan. Lumapit siya sa akin at marahang inilapit ang kanyang kamay sa noo ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ulit ang kakaibang init na kanina ko pang nararanasan gawing hinahawakan niya. Isara mo ang mga mata mo, sabi niya. Sumunod ako. Sa huling sandali, bago ako tuluyang mawalan ng pakiramdam sa paligid, may narinig akong mahina niyang bulong. Salamat sa pananatili kahit sandali. At doon ko naramdaman na unti-unting nawawala ang lahat. Pagdilat ng mga mata ko, ang unang bumungad sa akin ay ang tunog ng mga ibon. Hindi na iyon kakaiba.
Hindi na iyon misteryoso. Normal. Dahan-dahan akong umupo mula sa pagkakahiga ko sa lupa. Basa ang paligid at ang amoy ng lupa at dahon ay pamilyar na muli. Ilang segundo akong nanatiling nakaupo, pilit iniintindi kung nasaan ako. Hanggang sa tuluyang kong nakilala ang lugar. Ang gubat. Ang parehong gubat na pinasok ko. Pero iba na ang pakiramdam. Hindi na ito yung lugar na may misteryosong katahimikan. May mga huni na ulit ng ibon, may hangin na gumagalaw sa mga dahon, at may ingay ng buhay na normal kong naririnig noon. Tumayo ako at agad kong hinanap ang sarili kong daan. Sa pagkakataong iyon, malinaw na ang landas. Parang hindi na ako naliligaw. Parang may kung anong bumalik sa akin. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naglakad palabas ng gubat, pero hindi nagtagal ay nakita ko na ang gilid nito. Nang tuluyan akong makalabas, napahinto ako. May mga taong nagtakagulo sa malayo. Nang mapansin nila ako, agad silang tumakbo papunta sa akin. "Nasaan ka na?" sigaw ng isa sa kanila. "3 araw ka nang nawawala." Dagdag pa ng isa. Nanlaki ang mga mata ko. 3 araw. Hindi ko na malayang ganun nakatagal. Pinagtingnan nila ako, tila hindi makapaniwala na bigla akong lumitaw. May ilan sa kanila ang nagsabing hinanap na raw ako sa buong lugar, pati mga rescuer ay dumating na rin. Akala nila ay may nangyari na sa akin. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari. Hindi ko rin alam kung dapat ko ba itong sabihin. Umiling lang ako at sinabing naligaw lang ako. Hindi sila kumbinsido pero wala rin silang magawa. Pag-uwi ko, ramdam ko ang pag-aalala ng pamilya ko. Halos hindi nila ako lubayan ng tanong. Kumain ako, nagpahinga, at sinubukang ibalik ang sarili ko sa normal na buhay. Pero doon ko napansin ang unang pagbabago. Habang nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame, may narinig akong pamilyar na tunog. Isang mahinang bulong. Napabangon ako agad at napatingin sa paligid. Tahimik ang kwarto. Walang tao. Pero sigurado ako sa narinig ko. Kinabukasan, sinubukan kong balikan ng gubat. Gusto kong makita kung may bakas pa ba ng lugar na pinuntahan ko. Gusto kong malaman kung totoo ba ang lahat o panaginip lang. Pero pagdating ko roon, wala akong nakita. Walang kakaibang liwanag. Walang hangganan. Walang daan papunta sa lugar na iyon. Pareho na ulit ang gubat sa kung paano ko ito kilala noon. Sinubukan kong hanapin ang kahit anong palatandaan, pero wala. Hanggang sa mapagod na lang ako at umupo sa isang bato. Doon ko napagtanto, hindi ko na iyon mababalikan. Habang nakaupo ako, napatingin ako sa tubig ng maliit na sapa sa harapan ko. Nakita ko ang refleksyon ko. At sa isang iglap, parang may kumislap sa likod ko. Mabilis akong napalingon. Wala. Pero pagtingin ko ulit sa tubig, may napansin akong kakaiba. Sa mismong refleksyon ko, may bahagyang liwanag na hindi ko maipaliwanag. At sa sandaling iyon, may isang pamilyar na pakiramdam ang bumalik. Hindi takot, kundi pananabik. Napangiti ako ng bahagya. Hindi man maibalik ang lugar na iyon, alam kong may bahagi nito ang naiwan sa akin. At marahil, may bahagi rin ako na naiwan doon. Mula noon, hindi ko na kinuwento kahit kanino ang nangyari. Dahil alam kong hindi nila maiintindihan. Pero tuwing napapadpad ako sa tahimik na lugar, tuwing naririnig ko ang hangin na tila may kasamang bulong, hindi ko maiwasang maalala siya. Si Lyra. At ang paraisong minsan kong napuntahan na hindi na muling maaabot, pero hinding-hindi kong makakalimutan.